Hello everyone, we're gonna do some review and discussion in the match of Team Liquid PH versus Team Falcons for Cebol Qualifiers Grand Finals Match 2. So, bale, by the end of this video, may matututunan kayong strategies, tips na pwedeng gawin sa mga specific scenarios or Lord fight. And marami pa. Panoorin nyo lang. Okay guys, start na tayo. One by one nating i-breakdown yung mga strategies na pwedeng gawin sa Lord fight. Okay, unahin na natin yung Lord Dance. So, ano nga ba yung Lord Dance? Okay, basic lang naman yun eh. Ipupull mo yung Lord. Okay, check nyo yung ginagawa ni Leomord dito. Pinull niya yung Lord. Then, check nyo pag plinay ko. Lamang ang Team Falcons dito pagdating sa Yun, numero. i-reset niya. So, bale, pull reset. Babawasan nyo yung Lord. Pull, reduce the HP of the Lord. Then, reset. Depende sa situation. Depende sa situation eh. May mas maganda pang example ng Lord Dance. Try ko maghanap ng clip. Ano nga ba ang purpose ng Lord Dance? Yung Lord Dance is para makapag-create ng openings para sa team. Okay? Openings. Bakit nakakagawa to ng openings? Kasi pag nag-Lord Dance kayo, nape-pressure yung kalaban. Hindi alam ng kalaban kung biniburst yung Lord or hindi nila alam yung ginagawa nyo. Kasi possible, pwede i-burst to ng Team Falcons if wala sa pwesto yung TLPH. Thought would already look good for them, but Yazuki and RP just walked past all of that. Oh, another violent requiem. But in the backside, Yazuki doesn't care about the bullet. Face! He's gonna smash right through! And a nice RP on Stormy! Kaya ganito ang ginagawa ni JP, no? Nung Hylos. Vision lang. Para alam nila yung situation. Para hindi sila nag-overthink, no? Ngayon, kung na-pressure yung TLPH, possible pumasok sila sa Lord side dito. Sundan nyo yung pentol ko guys Or pwedeng pumunta dito yung Granger and Eve kasi ito yung pinaka-best na pwesto eh. Since hawak nila yung RBM, yung Team Falcons hawak nila yung RBM, mahirap pumesto dito at mahirap dumaan. So best way is to go bot lane tapos dito sila mag-check. Pero yun na, pressure pa rin yun sa side ng TLPH kasi wala silang Arlot eh. So outnumbered sila. Okay, so yung next strat na pwedeng gawin dito ng Team Falcons kapag nasa Lord Pit na yung kalaban. I mean, nasa Lord side, ganon. If nandito na yung TLPH, let's say yung Granger, Eve, Suyo nasa loob na ng Lord, pwede nilang gawin yung Grak, zone yung Suyo, or pwede silang mag-initiate ng fight or mag-change target sa hero, and pwede ring i-stun ni Grak si Suyo kapag i-burst nila yung Lord. Ayun, pwede nila gawin yun. So, ang tawag namin doon before, CC Retry. So, crowd control, then Retry. Yung crowd control, i-stun mo yung jungler ng kalaban. Then, kapag 3k or 2.5 na lang yung HP ng Lord, dapat i-stun na ni Grak yung jungler nun para ma-secure yung Lord. They wants really is Lancy, and once they get to take him down, that's about it. Oh, Golden are already committed, but Zaida might make it in time for the rest because he doesn't! So, ganun lang naman ko para mag-secure ng objectives. Pero risky pa rin yun, guys. Much better talaga dito mag-hero yung Team Falcons kasi kulang eh. Kulang yung kalaban nila. Mabilis na access. Pero 25k yung buhay ng Lord ha. Kung sila gagamitin ni Ogwen, tatlong miyembro na ipit ata dito ang Team Liquid Philippines. Nagamit na yung Winter Crown. Nandun yung River Manipulation. Pero papasok na si Carlito. Nagamit yung Shadow Kill. Nakapag Winter Crown din. Chessman ngayon ay mamamatay ba? Nakabili pa ng Immortality si Chessman. Pero ang tanong ay... Okay, next na tayo. Pinpoint naman tayo ng mga mistakes, guys. Ngayong na-discuss na natin yung mga pwedeng strategy sa Lord Fight, point out naman natin yung mistakes na ginawa ng Team Falcons, no? Okay. First,
maganda yung pwesto ng Team Falcon sa RBM. So RBM means right bush mid and left bush mid, no? May left bush mid. Dito sa kaliwa naman yun. Okay. So, pero I think Flop should be holding the Lord here along with Leomord. I think mas okay if hinihit nila yung Lord together. Tapos gawin nila yung Lord at least half or mabawasan ng 2 bar yung HP ng Lord. Bakit? Bakit natin ibabawasan yung Lord, no? Okay. Next naman natin is may parating na wave sa mid, no? Dito natin malalaman kung bakit mas okay na half yung Lord na hinap na nila yung Lord or binawasan na nila this time. Kasi yung wave parating na sa mid. So once na mag-meet na sa mid yung creeps, magre-react din yung Granger syempre. Pero mas mabilis mag-clear yung Team Falcons kasi nakabantay sa RBM yung Grok and imagine nyo na lang wala yung CC dyan. So nakabantay yung Grok sa RBM. Hindi makakadaan yung TLPH dito. Kung sakaling mag-lord man yung Team Falcons, no? So bale, panoorin natin yung video. Pagdating sa numero, Malaki minus pero one nakikipagsayawan lang sila sa Lord. Oo. At sa Arlot, Ayun. Kita nyo, di ba nauna mag-clear yung Team Falcons tapos yung Granger nag-react sa mid. Siyempre, magde-depth sila ng mid, mahalaga yung turret sa mid eh. Kumbaga, vision nila yan sa mid lane. Napakalaking tulong kasi ng pag may turret ka pa sa mid, no? Hindi sila makakapag-flank sa likod. Hindi sila makakapag-flank sa clash. Kasi kung wala yung turret dito, no, pwede man likod yung Grok dito from here. Pwede sila man likod. TLPH. Medyo dinatagalan lamang nila. Hahawak na rin dito si Kyrie. Si JP, TC and Kyrie ay nandun na rin. Si JP lumilikod parang may plano ata to. Plano ata ng Team Liquid Philippines na i-bait yung Lord tapos mag-go sila for the kill. Kina-cut off kagad ni JP yung potential exit route dito ng Onyx ID. Pumasok na nga si Kyrie. JP. Stanford, napakaganda ng final slash. Apat yung nahuli. They're playing into the real world manipulation. Savera pumasok with SOD working on Carl Stacy. Pwede sila mang flank kung walang turret sa mid. Okay. Ngayon, nauna na sila mag-clear. Imagine niyo kung half na yung Lord or nabawasan ng 2 bar. Okay, pressure na yung Team Liquid dito. Kasi pwede na i-burst yung Lord if ever. Pero marami pang options yung Falcons. Pwede nila i-burst yung Lord, pwede sila mag-hero, papasokin nila yung kalaban, tas change target to hero. Ayun, possible sila manalo sa clash nun. Kasi, like I said, wala pa silang Arlot. So basically, outnumbered yung Team Liquid. So outnumbered sila. At saka, wait lang, ba't dito nakasara? Okay. At saka, hindi agad makakapag-react yung Granger dito. Kasi hawak ng Falcon siya RBM eh. So yung daanan sa RBM, X na. Granger can't cross here kasi possible ma-pick up siya. So dadaan pa yung Granger dito all the way here. So parang technically magiging 5v3 yung laban. Kasi malilate yung Granger sa clash eh. So advantage na to sa Team Falcons. Let's say half na yung Lord, then mag-hero na sila. Di 5v3. Lamang yung Team Falcons. Pwede ring i-zone na lang ni Flop yung Granger. Ang daming pwedeng gawin, di ba? So, ayun. Yun sana yung scenario na pinakamaganda kaso hindi nila ginawa. Pero hindi pa naman ito yung pinaka-mistake sa game na to. Yung susunod na clip, yun talaga yung pinaka-mistake nila. Next topic natin is about sa targeting and skill layering. Dito na kasi sa clip na to yung pinaka-error talaga ng Team Falcons eh. Napakaraming error. Dapat sa side na to ng Team Falcons, yung Lord tas yung Clash. Pero na-micro sila ng Team Liquid at na-outplay pa dahil sa mistakes na to. Let's check natin yung gagawin nila. Sa Lord, oo. at sa Arlot, Team Liquid will stay. Okay. I think they will try to prolong this or siguro manghihiro and
Lagi pa rin Ito, hindi ko alam, parang pangit yung targeting ata ng Falcons dito. Uy, naglalag yung, wait lang guys. Naglalag yung laptop. Oh, basta, pangit yung targeting nila dito. Inultihan ni Flop yung Hylos para ma-poke, I guess. Parang ang intent kasi i-burst nila yung Hylos. Which is, okay lang din, pero dapat hindi na nag-ulti ata yung CC. Tapos, dapat hindi magkadikit si Flop at Ogwen kasi mapopoke sila pag magkadikit. Alam niyo naman pag na-maximize yung Eve kapag magkadikit yung kalaban kasi ang dali i-poke. Oh, check nyo, na-poke sila dyan. retry ni Chessman na mainit-init. Kaso nagpakita O, di ba? Grabe yung poke. Napaback pa yung CC, nawalan siya ng dash, wala siyang ulti. Tapos si Ogwen, more burn flicker pa. Tapos, half HP pa siya. Wait lang, burn flicker to eh. Wait. na siya, men. Ayan na, alam na. Nag-evil queller nga siya eh. Ayan na, pinupoke O, di ba? Na burn flicker. O, pangit na yung situation dito. Wala na rin ulti yung Leomord. Pero mabilis lang naman ulti ng Leomord eh. Mga 10 seconds, ganun. Okay, hindi pa yan yung mistake. Meron pa. Balik tayo. Or siguro manghihiro. And Di ba nabanggit ko yung pwesto dito ni Haji, guys, di ba? Ang ganda ng pwesto ni Haji. Ang mali lang dito is nag-call sila ng Versailles. Feel ko nag-call sila ng Versailles eh. Anong basehan ko? Bakit nag-call sila ng ganun? Check nyo ulit ha. Play ko ulit. lagi pa rin tatandaan yung retry. Okay. Kasi nakaback sila eh. Ang nasa isip alam niyo naman yung Team Falcons, di ba may strategy sila na tinatawag na back strategy kung saan lahat ng kasama niya is makaka-follow up at makaka-hit sa kalaban. Kasi solo lang yung Hylos eh. Kahit ako isipin ko, kung nasa laro ako isipin ko burstable yung Hylos kasi solo lang siya. Tapos, alam naman natin na carry can burst anyone if may ulti siya. Kaya yun yung naisip nila, burst Hylos. Pero may hindi sila nakita dito. Siguro manghihiro. And lagi pa rin tatandaan yung retry ni Chessman na mainit-init. Ito. Wag na. Basta isipin nyo walang wall na lang Kasi nag-wall si Ogwen eh. Guys, what if per second ni Parsa? Tapos walang wall dito Isipin nyo walang wall. First second ni Parsa. Meaning, may stun siya na 0.8 seconds. Tapos, yung Grok, on yung flicker nyo. Ulti flicker. Tectonic charge ba tawag nila doon? Basta charge ulti. Di chain stun na. Tapos follow up ni Leomord. Dapat dito pumesto yung Leomord eh. Medyo malapit sa gilid ng Lord. Para makapag-follow up siya. Ulti muna, syempre, ulti. Mahaba yung ulti ni Leomord eh. Summon kabayo. Tapos dash out dito sa Lord. Then, target Eve. Basic. Kumbaga, wala na. Patay ni Eve. -1. Kaso nagpakita So, -1 na. Imagine nyo lang laging scenario sa utak nyo. Kasi ganyan kami pag nagre-review kami ng games eh. Dapat ini-imagine mo yung outcome na mangyayari kapag ginawa mo to, yung specific move na to, ganun. So, tips lang naman. So, yun. Yun yung mali. Nasa harap lang talaga sana ni Haji yung Eve eh. Pero ang nangyari, nag-focus sila masyado sa Hylos. So, yun yung error. Tapos, play Ayan na, natin. alam na. Nag-evil queller nga siya eh. Ayan na, pinupoke na dito ni Teddy Q. Tinapa-flicker itong si Ogwen. Okay, next natin is nag-risk call na sila dito eh. Risk call, kumbaga gusto nila i-risk tong Lord kasi paspo na yung Arlot at kapag nakuha pa ng Team Liquid yung Lord, possible matapos yung game or mapush yung third towers kasi wala namang pang-def yung pang-def yung Falcons, yung Parsa ulti lang. Tapos pag wala ng ulti si Parsa, wala na. Tapos yung carry, pwede nyo naman i-burst yung Lord pero wala. Feel ko hindi pa rin talaga sapat. Kalahati yung buhay ng Lord.
20k na lang. Makikipag-sayawan na sila dito at retrihan na lang. So wala na, na-burst na yung Lord. Then, ayun. 4v5 na pull off ng Team Liquid yun. Siyempre, makapaisip ka, di ba? Outnumbered sila pero na-outplay nila. Siyempre, magaling din mag-micro kasi yung Team Liquid. Malakas yung micro nila. Macro, micro, malakas. Pero yung medyo lang, ang tawag dito. Siguro na-pressure lang doon sa Lord fight, yung Falcons. Hindi ko sure. Pero yun nga, ang daming pwedeng i-improve, no? Ang lakas kaya ng Falcons ngayon, guys. Parang prime is back talaga. So, yun lang naman. Maraming salamat sa pakikinig. At hopefully nakatulong ako sa strategy at mga decision making na pwede nyong gawin during Lord fight. Thank you, guys.